Dahil sa hirap ng buhay ay napilitan akong maghanap ng trabaho, Kuya Roms, sa syudad. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Sa edad na 23 ay naramdaman ko na ang bigat ng buhay. Matanda na ang tatay ko na ang hanap buhay ay manghihilot. Ako ang kasakasama niya sa tuwing mayroon siyang gagamutin. Ang nanay ko naman ay mas bata ng halos kalahati ang edad kaysa sa tatay ko. Kuya Roms, ako si Prok, pinaigsi kong pangalan. Nagpunta ako sa syudad namin para mamasukan bilang boy sa isang mayaman na pamilya. Ang kaibigan ko ang tumulong sa akin. Siya nagpakilala sa akin sa magiging mga amo ko. Isang malaking bahay ang aming binasukan. Dito ay nakilala ko ang mag-inang sina Jocelyn at Jackie. Si Madam Jocelyn ay magsi-50 na ang edad at matagal nang namatay ang kanyang asawa. Si Ma'am Jackie naman ay isang dentista na sa edad na 26. Napansin ko kagad ang taglay nilang kagandahang mag-ina. Si Madam Jocelyn ay hindi halatang magsi-50 na. Palibhasa kasi mayaman kaya alaga ang katawan pati ang kutis maputi at makinis. Si Ma'am Jackie naman ay ganun din, lalo napakaganda niya. Paalis na siya ng mga oras na yon kaya hindi rin nagtagal ay nagpaalam na rin ito. Mukhang mabait naman si Madam Jocelyn. Tinawag niya kaagad ang isang kasambahay nila, si Tina. Tina, pakainin mo muna si Prok. Tapos, ituro mo sa kanya ang kanyang mga gagawin dito sa bahay. Pati ang kanyang tutulugan, ituro mo na rin yung dating ginamit ng driver natin. Salita ni Madam Jocelyn kay Tina. Masaya naman si Tina nang makita niya ako. Kaagad na sinamahan ako sa kusina para makakain na. Alaunan na yon ng hapon kaya gutom na talaga ako at hindi pa nananghalian galing sa biyahe. Salamat naman at mabait ang magiging amo ko. Ay, salamat naman at may makakasama na ako dito sa bahay. Nahihirapan na talaga ako. Salita ni Tina sa akin. Habang kumakain ay nag-uusap kaming dalawa. Ilang taon ka na ba, Tina? Matagal ka na ba dito? Tanong ko. Mag-iisang taon pa lang, Prok, pero mahirap kasi ako lahat. Nagluluto, namamalengke, naglalaba, namamlansya, lahat. Ang edad ko ay 23. Matanda lang si akin si Tina ng 2 taon. May tsura si Tina, morena at mukha namang mabait din. Mahaba pa ang kwentuhan namin habang kumakain ako. Ipinaliwanag niya sa akin ang magiging trabaho ko. Magtulungan na lang tayo sa mga gawain dito. Ikaw na maglinis ng bakuran, ang mga sasakyan ni Madam Jocelyn at Ma'am Jackie. Ikaw na rin na maglinis. Sa bagay, si Ma'am Jackie lang naman ang madalas na umaalis. Si Madam Jocelyn naman ay bibihira kapag magpupunta lang ng gym o spa na mga negosyo niya. Mga 2 o 3 beses sa isang linggo. Tapos ikaw na rin ang mamalengke. 1 beses lang naman sa isang linggo. Mabibigat kasi ang nabibili ko, nahihirapan ako. Di bali sa grocery, kahit ako na lang. Sila Ma'am Jackie at Madam Jocelyn lang naman ang amo namin. Ayon pa kay Tina, mabait naman daw si Madam. Si Ma'am Jackie minsan daw hindi niya maintindihan ang ugali. Umuwi minsan na mainit ang ulo, pero okay naman. Pagkatapos kong kumain ay ipinakita sa akin ni Tina ang quarter na tutulugan ko. Katabi lang din ng kanya. Eto, dito ka. Ito yung dating pwesto ng driver. Inalis na yon ni Ma'am. Dahil hindi niya nagustuhan. At saka mas gusto na lang ni Ma'am na siya na magmaneho. Salita sa akin ni Tina. Iniwan na niya ako para makapagpahinga. Matapos niya ipaliwanag pati ang mga rules namin sa bahay. Inayos ko na muna mga gamit kong dala. Maliit lang ang kwarto, tamang-tama sa isang tao. Sa bagay, okay na rin at malambot din naman ang higaan.
Kinabukasan, araw ng linggo, maaga akong nagising. Kaagad kong nakita si Tina na hinahanda ang mga labahin. Tutulungan ko na sana pero sabi niya, kaya na daw niya. Linisin ko na lamang daw ang mga sasakyan. Kaya ibinigay niya sa akin ang mga gagamitin ko. Tinuruan niya ako at kaagad ko naman natutunan. Ayan, para matuwa sila madam sa'yo pag nakita nilang malinis ang sasakyan nila. Araw ng pahinga ng mag-ina, kaya pagkatapos maglaba ni Tina ay nagpahinga na rin siya. Day off niya rin pala. Kaya umalis na rin siya para magpunta sa kamag-anak niya. Naglinis na lamang ako ng bakuran, inayos sa mga halaman, winalis sa mga lagas na tuyong mga dahon. Gabi na rin nakauwi si Tina. Kinabukasan ay maaga na rin uli ako bumangon para tulungan si Tina. Medyo tanghali na rin umalis si Ma'am Jackie. Si Madam Jocelyn ay maaga na rin nagising para mag-exercise. Naging mabuti naman ang pamamasukan ko sa mag-ina. Nagagamay ko na rin ang trabaho sa bahay at wala naman akong naririnig na hindi magandang komento sa kanila. Kami naman ni Tina ay naging magkaibigan. Pakiramdam namin kaming dalawa lamang ang magkakampi sa bahay dahil nga pareho kaming mga alila dito. Hanggang isang araw, hindi nakabangon si Tina kaya kinatok ko siya sa kanyang kwarto. Dito ay nalaman ko na mataas ang kanyang lagnat. Mabuti at may gamot naman siyang nakatago, kaagad ko siyang pinakain para makainom ng gamot. Magpahinga ka na muna, Tin. Ako na ang bahala muna sa mga gawain mo. Habang nagluluto nga ako ay nadatnan ako ni Madam. Oh, bakit ikaw nandyan, Prok? Nasaan si Tina? Madam, mataas ang lagnat pero napainom ko na ng gamot kanina. Konting pahinga lang siguro. Okay na siya. Sagot ko kay Madam. Ganun ba? Kapag hindi pa bumaba ang lagnat niya, sabihin mo kaagad sa akin para madala na natin sa doktor. Salita pa ni Madam Jocelyn. Maya-maya ay kumuha ng gamot si Madam para ibigay ko daw kay Tina. Habang abala ko sa mga gawaing bahay, ay kausap ko si Madam Jocelyn. Madaldal pala siya. Marami siyang kwento sa akin at maraming tanong. Kaya hindi ko rin maiwasan na magkwento sa kanya ng buhay ko. Dati rin palang namamasukan bilang kasambahay si Madam dahil maganda. Nagustuhan siya ng anak ng kanyang amo. Naging boyfriend niya hanggang sa nabuntis siya. Kaya lang, maaga itong binawian ng buhay. Maliit pa noon si Ma'am Jackie. Dahil madaldal si Madam ay nakagaanan ko siya ng loob. Maraming pagkakataon na nagbibitaw din siya ng mga jokes, kaya masaya na rin ako dito sa bahay. Kumuha na muna ako ng mga dahon ng mga tanim niyang atis. Napansin naman ako ni Madam. Kaya tinanong niya ako kung ano ang gagawin ko sa mga yon. Ipantatapal ko po sa ulo ni Tina. Ito kasi ginagawa ng tatay ko kapag nilalagnat kami. Kinagabihan nga ay mataas pa rin ang lagnat ni Tina. Kaya matapos ko siyang pakainin ay pinainom ko uli siya ng gamot. Pero wala akong bilib sa mga gamot. Tinapalan ko na ang ulo niya ng mga dahon ng atis. Naalala kong may dala pala ako sa bag ko ng langis ng niyog. Kaya kaagad kong kinuha yon para hilutin si Tina. Tina, okay lang ba? Ihilutin kita. Hindi bumababa ang lagnat mo. Pumayag naman si Tina. Sige Prok, para bukas okay na ako. Nahihiya na ako sa iyo at kay Madam. Salita naman ni Tina sa akin. Sinimulan ko nang hiyagurin at lagyan ng langis ang likod ni Tina. Na-relax siya, halos kalahating oras ko rin siyang minasahe. Hanggang makatulog na siya. Bumaba na rin ang lagnat niya at masarap ang kanyang tulog. Mukhang magiging okay na si Tina bukas. Kinabukasan, maaga ako nagising para kamustahin si Tina.
Pero nagulat ako nang wala na si Tina sa higaan niya. Maaga pala siya bumangon para magtrabaho na. Magaling na siya. Nakita ko na lamang nakausap ni Tina si Madam. Magaling ka palang maggamot, Proc. Tingnan mo si Tina. Maigi na siya. Wala nang sakit. Salita sa akin ni Madam. Minsan magpapamasahe ako sa'yo. Dagdag pa ni Madam. Napangiti na lamang ako. Alam ko nagbibiro lang si Madam. Kinagabihan matutulog na sana ako nang may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Si Tina pala. O Tin, bakit? Gabi na. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa iyo sa pag-alaga mo sa akin nung nagkasakit ako. Thank you, Proc. Pinapasok ko na muna si Tin dahil mukhang gusto pa niya makipag-usap sa akin. Ano ka ba, Tin? Okay na yon. Huwag mo masyadong isipin yon. Ang mahalaga, okay ka na. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang, di ba? Nagpaalam na nga si Tin sa akin, Kuya Roms, pero bago siya lumabas ang pintuan ay biglang dumampi ang mga labi niya sa pisngi ko. Hinalikan ako ni Tina at tumuloy na siya sa kanyang kwarto. Mainit ang mga halik niya na yon. Napatulala ako. Unang halik yon na nadama ko mula sa isang babae, Kuya Roms. May kung ano akong naramdaman ng mga oras na yon. Hanggang sa paghiga ko ay iniisip ko pa rin ang halik na yon ni Tin. Sumunod na mga araw ay normal naman ang lahat, pero si Tina, naninibago ako sa kilos niya. Masaya siya at panay ang ngiti niya sa akin. Hanggang isang gabi ay pinapunta niya ako sa kwarto niya. Ang sabi niya ay mag-usap lang daw kami. Marami kaming pinag-usapan ni Tina hanggang nagtapat siya sa akin na, mahal kita, Proc. Nabigla ako dahil siya pa nagsabi sa akin ng ganoong bagay, Kuya Roms. Gusto ko na rin si Tina, Kuya Roms. Kaya kaagad ko siyang hinalikan. Naging mahalab ang tagpo namin na yon ni Tina. Halos ayaw niyang bumitaw sa akin ng mga sandaling yun. Masaya ang aking damdamin hanggang ang halikang yon ay dumako sa, huwag muna, Proc. Hindi pa ako handang ibigay ang bagay na to. Mahal kita pero hindi pa ako handang isuko sa iyo ito. Nabitin man ay okay lang sa akin. Ang mahalaga, masaya kaming dalawa. Naunawaan ko si Tina kung hindi pa siya handang ibigay sa akin ang bagay na inaasam ko mula sa kanya. Araw ng Sabado, maraming nilutong pagkain si Tina. Tin, bakit marami? May bisita si Ma'am Jackie, si Sir Jake. Matagal na niyang boyfriend. Kwento pa sa akin ni Tina, si Sir Jake ang matagal ng BF ni Ma'am Jackie. Kaya lang away-bati ang relasyon nila. Kapag daw umuwi na may init ang ulo ni Ma'am Jackie, ay tiyak na nag-away na naman sila. Kinabukasan, araw ng Linggo, niyaya ko ni Tina na lumabas. Pinayagan naman ako ni Madam dahil day off ko naman daw. Namasyal kami ni Tina pagkatapos naming magsimba. Gabi na rin kami nakauwi sa bahay, kaagad na nakatulog si Tina sa sobrang pagod. Patulog na rin sana ako nang biglang tumunog ang intercom sa kwarto ko. Si Madam Jocelyn, tinawagan ako. Proc, pwede ba ako magpamasahe sa'yo, please? Ako ang bahala sa'yo. Hindi ako pwedeng tumanggi kay Madam. Kaagad nga ay pumasok ako sa kanyang kwarto. Nakahanda na si Madam. Meron akong sariling mga oil na ginagamit ko, Proc, at gusto ko medyo press lang ang gawin mo. Naintindihan ko naman si Madam. Gusto niya yung hindi masyadong madiin na klase ng masahe. Kaagad nga ay dumapa si Madam Jocelyn. Kinuha ko na rin ang langis niya. Sinimulan ko na nga hilutin ang kanyang likuran. Sarap na sarap naman si Madam sa ginagawa ko. Maputi at makinis ang kanyang likod.
Parang ang sarap niya pero pinigilan ko ang aking sarili. Kailangan ko na mag-focus sa ginagawa ko. Ginanahan akong hilutin si Madam Jocelyn. Matagal din ako sa likuran niya hanggang bewang, hanggang sa balakang niya. Tumigil na ako nang matapos ko na lahat. Pero, tapos na ba, Proc? Yung mga hita ko hanggang binti, hindi mo pa nahihilot. Sa totoo lang kasi nahiya lang talaga ako dahil iba na ang nararamdaman ko. Pero siya na nagsabi na hilutin ang mga hita at binti niya. Habang nagbago siya ng posisyon sa patihaya. Dahan-dahan na nga niyang itinaas ang takip ng kanyang binti. Nanginginig ang kamay ko habang nilalagyan ko siya ng langis. Sobrang puti, sobrang kinis yun. Napapikit na lamang si Madam. Dinadama ang bawat paghagod ng aking mga kamay sa kanyang hita at binti. Hanggang di nagtagal, malalim na paghinga mula kay Madam ang aking nadinig. Sunod-sunod yun. Hanggang bumulong na nga siya sa akin at naramdaman ko na hawak na rin ng kanyang kamay ang aking harapan. Galawin mo ako, Proc. Mahinang bulong ni Madam sa akin. Muli niyang inulit ang usal na yon at sa pagkakataong ito ay nakikiusap na siya. Hindi ko na alam, Kuya Rom, sinunod ko na lamang ang kagustuhan ni Madam. Hindi ko maipaliwanag ang nadama ko, sobrang saya at sarap dahil sa unang tikim ko ng bagay na yon. Ibinigay ni Madam Jocelyn ang lahat sa akin. Hanggang pareho na kaming nakontento at masaya. Nang bumalik ako sa aking kwarto ay nabigla ako dahil si Tina. Hinihintay ako. "O Tin, anong ginagawa mo dito?" "Nagising lang ako bigla kaya pinuntahan kita." "Saan ka ba galing?" Tinawag ako ni Madam at nagpahilot siya. Nagtaka naman si Tina dahil kanina pa daw niya ako hinintay, bakit daw ang tagal ko. Sabi ko, matagal kong hinilot si Madam. Pero nagduda na si Tina. Dahil hindi naman kasi ako sanay na nagsisinungaling kaya nakakalata niya ako. Pilit niya akong pinaaamin. Wala akong nagawa kundi ang aminin sa kanya ang ginawa namin ni Madam. Nakita kong tumulo ang mga luha ni Tina. Galit na galit siyang iniwan ako at bumalik na lamang siya sa kanyang kwarto. Pinigilan ko siya pero hindi na niya ako nadidinig. Tila ba naging bingi na si Tina sa paghingi ko ng tawad sa kanya.